So ito guys, balik po tayo sa issue ng Taguig at Makati, okay? In particular, ito pong 14 na eskwelahan na pinag-aawayan po nila. At ito pong latest na move ni VP Sara at DepEd ay pumapabor po sa City of Taguig. Alam nyo guys, mahabang laban pa ito, okay? May mga pagkakataon makakascore ng points ang Taguig, minsan makakascore ng points ang Makati. So mahaba-haba pa po yung awayan ng dalawang lungsod. Pero yung sa pagkakataon ngayon, with the order of VP Sara, na sila yung magte-take over ng schools, ito po ay panalo para sa City of Taguig at sa mga Cayetano. I-explain ko po kung bakit. Okay, so basahin muna po natin yung news. The City Government of Taguig on Thursday assured VP Sara Duterte of its full support after she formed a transition committee that would directly supervise the transition plan of 14 schools that would be transferred from Makati to Taguig. Sabi po ni Mayora Lani, nung city government ng Taguig, ang sabi po nila, "We would like to thank VP and Secretary of Education Sara Duterte for taking a decisive role in the implementation of the final and executory Supreme Court decision transferring 10 barangays from Makati back to Taguig, as it affects the management and administration of the public schools within those barangays. Her leadership and wisdom at this time is very much welcomed and appreciated. Her decision to immediately form a transition committee without the need for a writ of execution, a move that was welcomed by Mayor Binay herself, puts an end to that issue and allows all parties to move forward for the benefit of the community." So, ayun po. So, ano ba ibig sabihin nun? Kasi ang pinag-aawayan dyan sa 14 na school na yan, humihingi si Mayora Binay ng writ of execution mula sa Taguig. Nakukunin lang nila sa Pasig RTC kung saan dininig yung kasong yan. Ito pong sinasabi naman ng mayor ng Taguig, hindi na kailangan yung writ of execution. Okay na yan, i-turn over na itong mga eskwelahan. So yun po yung pinagtatalunan po nila. So parang may stalemate eh. At ang nangyayari, ang nasa gitna, ang nagiging parang casualty nung awayan na ito ay yung mga estudyante kasi at pati yung mga teacher. Kasi ano ba mangyayari sa atin? Aabot ba tayo sa pasukan? 'Di ba? Magpe-prepare pa tayo para sa pasukan. Anong mangyayari? 'Di ba? Aabot ba yung mga hinahanda natin, yung mga lahat ng kailangan para dito sa eskwelahan? So, yung Makati, sinasabi kasi nila na itong mga eskwelahan na to, kahit nasa Taguig na yung jurisdiction, ang pag-aari niyan at titulo niyan ay owned by Makati. So parang ang gusto yatang mangyari nila Mayora Binay ay either bilhin o upahan nyo sa amin o bayaran nyo kami para sa paggamit nitong mga eskwelahan na ito na kinokontest naman ng Taguig. Ang sabi naman ng Taguig, bakit namin gagawin yan? Yung pinambayad nyo dyan ay galing sa ira ng mga tao ng EMBO na ang ira na yan ay dapat naman sa amin napunta. So, magiging masalimuot po yung pong awayan sa mga structures ng mga buildings dyan po sa EMBO na yan, yung 14 na eskwelahan na in fairness to Makati, magaganda naman yung mga building nila yan, malalaki naman yan. Diba? Kaso yun nga, mahaba-haba pa yan. Ang ayaw lang po natin, maaapektuhan yung pag-aaral ng mga estudyante na wala namang kinalaman sa buong gulo, diba? Na mula pinanganak sila, alam nila Makati sila nakatira, tapos ngayon, yung palang nag-decide na yung korte na Taguig na sila. Diba? And yung iba sasabihin na yung mga benepisyo, pero kasi the thing is, the law could sometimes be harsh, pero it's the law. Diba? Maaring hindi pumapanig sa atin, maaring hindi pumapabor sa atin yung pong mga desisyon ng korte, yung mga alituntunin ng ating mga batas, pero it's the law. Yan po ang kailangan nating sundin bilang mga Pilipino at yan ang naging utos ng Supreme Court. Kaya mahirap din po naman talaga para dun sa mga nakatira dyan na Makati-sense na ngayon po ay Taguigenyo na.
'Di ba? Talagang mahirap po yung adjustment. In as much as ako naniniwala naman ako na sila Mayora Lani uunti-untihin nila 'yan. Ibibigay nila yung mga benepisyo na nakasanayan ng mga tao. Pero iba syempre. Iba yung syempre yung Makati, aminin na natin, mas mayaman 'yan sa Taguig. Mas maraming mga korporasyon ang nakabase diyan. Yung Taguig naman ngayon lang umuusbong with BGC, with yung Arca South, ngayon pa lang, 'di ba? Wala pang mga 20, 30 years 'yan na umuusbong yung Taguig. So, medyo mahirapan silang habulin yung sa Makati. Pero anong gagawin nga natin? Utos na 'yan ng Korte Suprema, 'di ba? Habang pinag-uusapan pa ng Makati at Taguig kung ano mangyayari sa mga building, good job naman kay VP Sara. Ayaw niyang magamit na parang mga pawns o parang mga yun yung kumbaga parang naho-hostage ba? Pangit na word yung naho-hostage o basta yung naaantala ba na parang sila yung naiipit sa gitna nitong awayan na to, 'di ba? Kasi parang sinasabi nga ni Mayora Lani na doon daw sa meeting nila, nasabi daw ni Mayora Abby na parang she is even, kumbaga yung option to close down the schools is in the table. Kumbaga merong ganong option si Makati na ipapasara nila yung mga eskwelahan at hindi nila papapasukin yung mga bata, di ba? Kawawa naman yung mga bata noon, di ba? Kawawa, wala naman silang kinalaman doon sa gulo. So maraming salamat VP Sara for your fast judgment on this. At yun nga, this will benefit Taguig. Kasi yung Makati yung medyo medyo nagmamatigas na property namin yan, di ba? Bago nyo gamitin, mag-usap muna tayo, ganto-ganto. O writ of execution muna. O yun. So yung writ of execution, iniintindi ko pa din kung anong exactly mga mangyayari doon kapag hindi kumuha yung Taguig So I'll get back to you kapag kausapin natin on both sides kung ano po yung nangyayari. Pero sa ngayon po, it's a victory for the city of Taguig. At least yung pong mga estudyante dyan ay hindi na po mag-aalinlangan na baka maantala o mabago o maiba yung pong kanilang mga pagpasok dyan sa mga eskwelahan. So thank you very much DepEd, VP Sara. Tuloy-tuloy pa po itong awayan na to. Naku, mukhang aabot. Tandaan nyo po, in a few months, barangay elections na. Tapos, in less than 2 years, election na ulit ng mga lokal. Maaapektuhan po niyan. Itong gulo ng EMBO makakaapekto po sa eleksyon ng parehong Makati at Taguig. So, abangan po natin yan. We will cover this issue. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye, guys.